Hello traders, welcome in our YouTube channel. In this video, pag-uusapan natin, nag-post tayo dito sa Facebook na 5 stocks, for today's video. Market is at 5,000 points. Did we hit the bottom? So, yan, tatalakayin natin yung mga requested stocks nyo and also with the overall market, yung PSEI performance, So, ayan, if you find this discussion helpful, please subscribe in our channel so that you will always get the latest content na ina-upload natin so that you will be updated with the latest market happening. So, pag-usapan natin itong index natin, So, way back few days ago na pag-usapan natin, na yung index, ang pinaka-lowest point na mahihit niya is around itong 4.8 4.8 points, then pwede siya overshoot 4.5, kasi based on MA 200 ng monthly chart, sakto siya sa 4.8, so hindi ko na i-drawing, balikan niyo na lang yung previous discussion natin para mas malinaw doon. Then pinakita ko din na way back noong 2009 financial crisis, na from the highest point of the index, nag-drop siya ng almost 50%. So dito naman, from the highest point at 9,000 points, nag-draw tayo ng negative 50, halos sakto siya sa 4.8. Ngayon, I also told you na maaring ma-hit niya tong 4.5 kasi itong 4.5 pwedeng overshoot yan. Ano ba yung mga overshoot o kaya shake off? Ang meaning niyan is that pagka na-breakdown tong 4.8, of course, alam naman natin na sell on breakdown, So, yung iba na magsa-sell on breakdown, pwede dito yan mag-sell, at dahil nag-sell sila, sabay-sabay yung sell, pwede mag-overshoot o umusli hanggang 4.5. Now, anything beyond 4.5, mag 4,000 points man yan, or 3.8 or 3.7, 3.5, it is already a bonus for you, sabi ko nga sa inyo, for investors perspective. Pero pag traders, also bounce ang laro niyan, So i-catch mo yung bottom again, for high risk trader, i-catch mo yung bottom, then sell on intraday, So ang question ngayon is, ano yung sipa, ano yung nagpa-gap up dito sa market natin, So, balikan ko lang yung mga previous na nangyari, international market, itong Fed nag-announce na ng interest cut, and itong BSP din nag-cut ng policy rate, to boost and stimulate the economy. Then, last few days, nag-announce si BSP na magpo-provide sila ng 300 billion pesos to fight the COVID, Then, recently, itong kahapon, if you will try to observe the international market, itong Dow Jones, isisilipin natin ngayon, i-load lang natin tong chart, sila, yung US coronavirus stimulate plan to reach a deal on a nearly 2 trillion US dollar, So they set their differences, parang sinet aside muna nila yung mga differences nila, yung mga hindi nila pagkakaunawan, tapos they plan to fight on one common enemy, which is the COVID-19. Ganun din yung pakiusap din ng ating president, 'di ba, na to set aside those the differences, So balikan natin yung Dow Jones, para at least you can see the clearer picture kung bakit ba siya nag-gap up, So ito yan. So yung Dow Jones nag-up ng 2,000 points kagabi, So ayan, kung makikita nyo from here, sa pinaka-closing niya up to here, so around 10 or 11% na tinaas niya, So 2,000 points. So because of the yung pagtutulong-tulungan nila to fund the 2 trillion US dollar na pondo para labanan yung COVID-19 virus, So yun yung isa sa dahilan kung bakit nag-gap up yung index natin, kasi of course market sentiment yan. Pero gaya nga na sabi ko, eto hindi pa to justifiable para masabi na we hit the bottom or we already hit the bottom. So what we should expect for tomorrow
is that ito, magdo-drawing tayo ng ayan. Since ito, nag-close na yung gap, no? Kung makikita nyo, from here, kumbaga, i-extend natin to hanggang sa baba, no? Nag-close na yung gap dito sa lower gap, no? Kasi ang taba ng gap niya eh. Ito yung naipon na, ano, di ba? Yung 2 days na sarado yung merkado, no? So, yung foreign investors, they were so afraid. Kaya, nag-panic selling. Kaya nga, very bad yung naging hakbang na yun kasi yun nga, of course, hindi tayo handa, hindi handa yung Pilipinas sa mga ganitong crisis, kaya nga nagsara. That's why very very negative impact to sa foreign investors kasi nga kaya nga sila nag-invest in equity for liquidity, no, sa stock market para they can buy or sell their shares at any time at any price. Kaso nga kung sinara mo na yung stock market, hindi ka makakapagbenta, wala nang liquidity doon, no? Eh di mas maganda sa real estate ka na lang, medyo mas sigurado ka pa, no? So yun yung naging impact noon, kaya ito nga nag 4,000, ang laki ng ginap down, no? Nag-trigger kagad yung ano nito, yung circuit breaker, no? Kasi pag open na pala ng pag-open, negative 10%. So ang unang i-hit niyan is ito, mag-close yung gap, itong lower CCT box, no? Then itatry niya yan kahit papano is to reach the MA9, no? Ito yung magiging immediate resistance. Then swerte mo if ma-hit pa niya to until 5.3, no? Points, no, to hit or to close the gap, no? So yun yung ano natin. But for today, etong galawan na ganito, medyo pangit to kasi hindi siya nag-consolidate ng maayos. Tsaka ito, papakita ko sa inyo. Ito, nag-up ng 1%. Pero tingnan niyo yung volume, ang laki. Ito, nag-up ng around 5%, di ba? Pero yung volume niya, hindi niya napantayan. Ito nakikita niyo to, ito. Ito, up ng 1%, pero hindi niya napantayan yung volume dito. Tapos ito, up ng 5%, hindi niya, mas maliit yung volume niya compared dito. Pero kung titingnan mo kasi, nag-gap down kasi ito eh, no? So, tinulak niya ng pataas. So, around 8% yung ano niya, yung tinaas or more or less 8%, no? Kasi kung i-check mo ng pag-anon yan, no? Pero, ang titingnan mo lang is yung volume, no? Yung inangat niya, tapos gaano kataas yung volume, tapos i-check nyo yung net foreign buying o negative, no? So they are selling. So kapag kami mga ganito, minsan sinasalubong nila yan, sell on strength sila. Kaya nga, gaya ng sabi ko sa inyo, pag nag-bounce yan, sell on strength, no? So expectation natin is either mag-hit to sa MA9 or mag-close the gap, no? So let's see kung itong 4.8 level mag-hold. Kung hindi to mag-hold, no, pwede mag-trade yan ng range ng ganito eh, no? Pakita ko sa inyo pwede mag-trade yan, siguro aakyat, i-challenge yung MA9, i-challenge yung closing the gap, tapos magbabagsak, magre-retrace, pwede mag-trade yan around the range of 4.8 to 5.3 level, no? So if this doesn't hold, no, depende sa magiging impact doon sa natin sa pandemic na COVID, no? Kasi tumataas pa rin yung bilang ng new cases, nasa around 600 plus na yung sa Pilipinas. Depende kung gaano yung gravity ng negative news doon sa pandemic na COVID-19, pwedeng butasin niya ulit tong 4.8 at i-challenge yung 4.5 level. Now, if the news regarding with this pandemic COVID-19 worsened, no, lumala, mas lalong lumala, nagkagulo pa lalo. So, more likely, i-retrace niya yan hanggang 4,000 level. But, still, gaya ng sabi ko, 4.8, very cheap na yan. Kung mabutas yan, ang mag-overshoot yan, mag-shake out until 4.5 level, no? Anything below 4.5 is already a bonus, no? So, at least, alam niyo yung nangyayari sa merkado, no? So, kung tatanungin nyo ako on my personal opinion based on my experience, hindi pa to reversal, no? So ito yung parang sinasabi ko sa inyo, spike gaya ng nasabi ko sa previous discussion natin. Once itong quarantine na lifted na,
yung mga tao excited yan, excited lumabas, excited kumain, excited mag-spend ng money. So with that respect, yung business mag-go boom. So magkakaroon ng short-term spike, pero since hindi maganda yung naging consolidation, hindi nag-develop ng proper base, magko-correct din yan, no? So magre-retest yan sa mga historical na base, no, or support. So ngayon pag-usapan na natin yung mga stock na ni-request ninyo, no? So tech, inobserve ko to kanina, no? Pero hindi natin siya pinasok kasi again walang volume, no? Lahat ng stock na etong si Ayala Land binenta ko kasi nga wala ng volume. Pero we'll come into it, no? So eto nga si tech, kung mapapansin niyo walang volume, no? Ito almost mag-ceiling play, pero hindi siya pasok sa criteria ng ceiling play, no? Ang laro dito is bounce, no? So as you can see nung nabutas niya ito, pakita ko sa inyo, ito ang laro talaga niyan is close the gap, no? So dapat mag-close tong gap na to. So since nag-open siya ng gap up, tapos nabutas niya ito at nag-trade above MA9, tapos nasamahan pa yung heavy selling, no? So imagine nyo yung demand and supply, no? It is all about demand and supply. So wala nang supply dahil binenta na lahat, kaya konting bili lang or konting demand, it will cause the stock to spike up, no? But always remember also na meron mga taong naiipit dito, no? Ito previous chart ko pa to kasi may play to, momentum play tayo dito before, no? So may mga taong naipit dito, no? 7, 8, 10 pesos, no? So more likely magkakaroon ng mga resistances, no? Heavy resistances sa mga price point na to. At kung mapapansin nyo, untog siya sa MA20, no? Hindi niya nabutas, no? Hindi na siya nagsagad talaga ng ceiling play, 50%, no? So ang pinakamagandang diskarte niyan is sell on strength within the day, ngayong araw, no? Kasi hindi mo naman alam kung ano mangyayari bukas on Thursday. Or kung medyo risk taker ka at nakapag sell in tranches ka na, nakapag-sell ka na ng 50%, yung 50% mo, balak mo pang i-sell whether lower or higher than the previous close, no, ngayon. So kung bukas nag-gap up or tumaas pa lalo, sell on strength nyo within the first 30 to 1 hour, no? So ayan yung sinasabi ko sa inyo, walang volume yung breakout niya dito sa MA9, yung bounce niya sa MA9, yung breakout niya dito sa upper resistive box, yung gap up niya, walang volume. So, apat yun, no? Yung binanggit ko, MA9, bounce, MA9 breakout, upper resistive box, gap up na breakout. So, walang walang volume, no? So, yun yung isa sa negative niya. So, fruit, pag-usapan natin yung fruit, no? Meron din ako neto, nabili natin somewhere at near piso, no? 102, 101, no? So, etong piso na to, ito yung piso level na inaano natin, no? Binabantayan natin. Kung napanood nyo yung previous discussion natin na we have a double bottom here, no? So, if risk taker ka, pwede mong i-trade yung range neto, no? Ito, pakita ko sa inyo. Ito, you can trade the range from here, piso, bitawan mo ng 175, 70% ka na. Or, if gusto mo ng kasiguraduhan, pasok ka above 2 pesos level per share after 5-6 months after the COVID-19 subside, no? So, as you can see, nag-trade na siya above MA9, no? Kaso, again, yung volume niya hindi above average, no? Although increasing yung volume, be ready or be prepared to sell kasi may mga nakasalob at 1 peso at around 0.90, no? Ito perfect double bottom na setup to kasi may overshoot. Tandaan niyo yung pangalawang pagbagsak in double bottom, kailangan mag-overshoot ng more or less 10%, no? So para ma-qualify siya, no? So yan yung isa sa mga tinitignan natin na kagaya ng pinost ko din sa ano natin, no, sa Instagram, no, merong nabubuong cup and handle, no. So ito yan, i-drawing natin, no. So para you will clearer see the picture of the cup and handle na tinutukoy natin, no. So ito yan,
from here to here, no? Ayan. Ito, itatry niyang iangat natin na para mas, from here, itatry niyang i-break out itong, or i-close niya yung gap. Ito, kung makikita niyo yung gap dito, no? Ayan. So, ang pinaka-expectation natin, if the fruit will still progress for tomorrow, no, is itatry niyang i-hit yung lower resistive box. Itong lower lang. Pag ito madalas to nahihit eh. Yung upper resistive box parang bonus na lang yan eh. Madalas as far as my experience concerned, no. Tsaka kung titingnan mo, sakto din siya sa MA20. Kaya nga yung mga techniques natin, yung system natin, yung pag-a-analyze ng chart, nagtutugma-tugma yan eh. Basta tama lang yung pag-aano natin, no. So yun nga, merong cup and handle, pwedeng umangat to pag ganyan. I-challenge niya itong lower resistive box, pero kung swerte at ma-hit niya itong upper resistive box para ma-close yung gap, then at the same time mag-hit dito sa MA20, pwede mag-retrace yan dito to form the handle, no. After mag-form yung handle, dapat magkaroon ng base dito, strong base between the 126, no, 126 to 137 or 138, no. So dapat magkaroon ng consolidation dito before it breaks out and challenge the FIBS 382, no. Dapat yung pagka-breakout din dito may volume. So yun yung analysis natin, but for now, again, sell on strength pa rin to, pero for investors perspective, maganda yung fruit. Pag lumabas na yung financials neto, ibabalitaan ko kayo about the kasi sinasama din natin yan sa research natin sa lahat, yung mga plano nila, expansion plans, no. So next stocks na pag-uusapan natin is etong JFC. As far as I know, nagre-range to ng 90 to 100, no. Pero again, ito nga yung sinasabi ko sa iyo, no. So John Patrick, no, there are a lot of stocks, no, na mas maganda, mas mura, mas cheap, mas undervalued, mas walang issue. So mamili ka na lang, choose your poison. Kaya nga pagka hindi ganun kataas yung standard mo, parang halos lahat pwede, no. Kaya yun yung pangit eh. The more na maliit lang yung mga binabantayan mong stocks, the better. Kasi nga, you have set your criteria, you have set your high standard, no. We discuss our stocks based on high standard or high probability of winning, no. Etong si JFC, as you all know, pangit ang neto, acquisition plan, losing money, ang dami niyang issue. Yung dine-in restaurant niya, nagsasara kasi nga bawal na nga mag-operate, no. Ang pinaka inaano niya lang is yung delivery, no. But then again, gaya nga nasabi ko, ang mga Pilipino hindi naman yan pala order, no. Lalo na ngayon, majority of the Filipinos out there walang pinagkakakitaan kasi nga no work, no pay, no. At the same time, ang mga kumakain sa Jollibees, yun nga, pangmasa, no. So may mga stores pa sila in China na kahit ngayon paunti-unti nagre-recover na, nag-ooperate na, no. Pero still malaki pa rin yung naging impact. Kung ilalaban mo siya kay fruit, no, ito tingnan mo. Si fruit gumana na, gumalaw na. Pero si JFC parang walang balita eh. Parang hindi ko napapansin eh. Heavy selling pa, no. Diyan mo makikita gumaganda or nag-spike yung market, pero I'm not telling you reversal na ang market, no. Hindi pa. We should observe it until next week, no, para at least makita natin kung hanggang saan yung base to base range niya, no. So ito nga si Jollibee. Kung ilalaban mo si Jollibee kay fruit, si fruit umangat na ng 5%, si Jollibee negative 3%, negative 4%. Considering blue chip siya, no. So ganyan nga sinasabi ko sa inyo, you should set your standard. Kapag halos lahat ng stock pwede sa inyo, medyo may problema tayo diyan kasi 'di ba? Hindi ganoon kasalang-sala yung stock picking system natin, no. So
we have to recalibrate our system pagka ganun, no? Si Ali meron ako nito kaso binenta ko na kanina at around hindi ako nagkakamali 0.7, no? Nakalimutan ko na naging base price Ali, ayan, nabenta ko ng 30.6, no? 30.6. Bakit ko siya binenta? Kasi during those time 11 o'clock na ng PM, so may mga nagchat-chat sa akin, mga students natin, 1/4 pala yung volume, so kinabahan ako, sabi ko medyo pangit yung yung setup. Again, sabi ko nga sa inyo, pagka may mga ganito, since yung selling pressure, nabuhos na yung supply, wala nang supply, konting bili lang, konting demand lang, kaya kahit konting volume, sumisipa pataas kasi nga, naubos na yung supply. Now, you have to consider those people na nakabili around 20 pesos per share, no? Itong mga maswerteng tao, o kaya itong nakabili at 23 pesos per share, they are now enjoying 25% gain. Ako, sa totoo lang, nabili ko around 28 something, no? Below 28, itong 27 yata, kaya may around 15% gain na ako kanina. So binenta ko na rin kasi nga sell on sell on strength tayo kapag ka blue chip. Pangalawa, kung makikita nyo, letter V movement siya, no? Letter V, no? So pagka ganito, any moment in time magko-correct siya. So, as you can see, nung nag-approach na siya sa 33 pesos per share, no, hindi na niya na-hit yung 33 pesos per share. So, if meron ka pa nito, let's see kung mag-hold yung MA9, no, or itong 30 pesos per share. So, sell on strength na yan, benta ka na kagad, depende sa performance ni Dow Jones mamaya, na nakikita natin sideways, no, ayan, no, sideways, pero umaangat. Let's see the closing price, no, kasi the closing price will have a more conviction kapag natapos na to, no? So BDO, ito tech na discuss na natin, no, JFC, no, halos pare-parehas lang naman fruit. Etong SEB, please remember they are the industry that is highly impacted with the COVID-19, no? So I prefer, kahit di ko pa nakikita yung chart, pero for the benefit of you, no, isipin natin si SEB, no, sell on strength to kung tumaas man to. Ayan, no, as you can see, no, may volume pero yung ending ng candle binuhusan, no, pangit. Hindi man lang na challenge yung MA9, no. And if you will try to draw a box here, ayan, no, ay hindi, ito na lang para para makita nyo kung saan. So ayan, no, nagre-range siya sa DB50, no, ayan, no. So, yan yung babantayan mo. Pero, for me, no, again, there are a lot of stocks that are undervalued at maganda pa ang financials, ang balance sheet, ang income statement, ang fundamentals, mas maganda. Pero, ito nga, market sentiment is bad. Kaya, walang FA or TA ang mag-prevail kasi kung ang mga tao panic, ang mga tao kailangan ng pera, walang mananaig. Hindi nila iisipin muna ang investment, iisipin nila muna basic survival, basic mabuhay, no? Kaya again, gaya ng sabi ko sa inyo, sell on strength, pero of course, there should be a criteria. Parang ito, BDO, BPI, MBT, no? Kasi may nakita ko kanina, no? Kasi impromptu to yung ginagawa nating discussion. BPI, BDO, MBT, check mo kung alin dito yung pinaka magaling, no, pinaka magandang setup, at kung nagkaroon na ba siya ng consolidation, no, ito parang yung kay Prutas, no, merong consolidation, no, proper base, no, pakita ko sa iyo, hindi katulad kay Ali, letter V, no. Ito nag-form na to ng tanggalin muna natin to, ito as you can see, ito nag-form siya ng consolidation, no? Nag-form siya ng proper base, tapos nag-dry up yung volume. Ibig sabihin, medyo nauubos na yung mga sellers, no, compared dito, no. Tapos dito sa pag-gap up, higher yung volume niya compared for the last few days. Dapat ito yung makita nating setup, hindi yung pagbagsak tumira agad sa taas, no, na picture out nyo, na visualize nyo. Hindi katulad dito na si Ali, pagbagsak dito, no,
Pag bagsak dito, dire-diretso sa taas. Ito yung mga tipong delikado, no? Pagka ganyan, hindi man nang dumaan ng proper consolidation. So, mamili ka na lang. I mean, kung bottom picker ka, buy on support, no? Tapos, sell on strength kasi nga blue chip yan. Ang laro ngayon nasa blue chip at growth stock, no, na if you will observe way back before, pag naka 5% ka, mahirap na. Pag 10%, swerte ka. Ngayon, BDO, GT Cap, makaka 70% ka, BDO, makaka 20% ka, no? So, mga ganong sistema na, at least kapag ka na-revisit niya yung 4,000 points level, at least sa index, at least prepared ka, no? So, fruit, meg, wala na to no? So, ayan, next is, ito, silipin na lang natin yung BDO, no? For the sake of, last two stock, no? BDO and meg, I think, no? So, yan, sige, silipin natin yan para at least may clearer picture kayo. So, BDO. So, si BDO, ayan, no? Kamukha din ni Ayala Land, no? Nagfo-form ng V pattern, tapos above average yung volume with 6% or 7% gain, no? So, ang expectation mo dito is dapat mag-hold itong range na to, no? From 97 to 90 to 89, no? 89 or 90. Dapat mag-hold ito, no? Lalo na tong 100 pesos ay itong 97, 98 pesos per share, at ang unang ita-target niya is itong MA9, and pagkatulad din ni Prutas, i-close niya yung gap, no? Kasi ito to. Nakita niyo yung gap na to, ang taba ng gap po, ayan, no? Kailangan ma-close yan, no? So we'll see kung ma-close yan, pero kung meron ka, nakabili ka somewhere at the base, no? Dito sa base na to, sa 87 pesos per share, kung nakikita nyo tong dalawang green candle, no? So, pwede kang bumili dito. Kung nakabili ka, then, ang pinamagiging mo dito, ang target price MA9 or itong closing the gap. Again, sell on strength, no? Kung makikita mo yung volume, ito 14%, 2%, negative 2, ito 6%. Almost pumapantay siya dito, no? So, observe natin kinabukasan, tapos i-mirror natin sa Dow Jones, no? I-check nyo yung closing price ng Dow Jones para at least you have a heads up, no? Kung gusto pa ng added conviction, i-check nyo din yung S&P 500, no? SPX, para at least meron kang added conviction, no? So, ano ba yung isa na stock natin? Meg ba yun? Meg, no? Tama ba ako? Ayan, Mega World. So, in Mega World, medyo hindi ko to binabantayan, no, na stock. Pero based on technicals, ayan, parang letter V nga. So, ito, avoid to para sa akin, no, kasi nag-form na siya ng letter V pattern, no. So, observe lang. There are a lot of stocks out there na mas maganda ang setup, mas maganda or higher probability and less the risk. So, for trading perspective, again, trade in bounds lang, no. So, kapag ka meron kang hawak nito, ang more likely na target niyan is ito, to close the gap here. Ayan, ang pinaka-target niya is itong MA9, no. Kung makikita mo, saktong-sakto at 2.42, no. So, ang upside niyan is more likely around 10% or 12%. Ayan. So, I hope naging medyo malinaw sa inyo yung stock discussion natin. And please also share this discussion to others, lalo na sa mga newbies na sa tingin yung magbe-benefit sa stock discussion natin. And also to support our channel, no? So, ayun lang. God bless us all and happy trading for tomorrow. And sana meron tayong gains bukas. Bye-bye.